Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po ay pang-anim na natin na talakayan patungkol po sa topic natin about the tongue. Patungkol po sa pananalita, patungkol sa ating dila. So yung tema po natin ay harnessing the power of words. Yung words po, yung pananalita, makapangyarihan po yan. Pwede itong pumatay, pwede itong bumuhay. You can speak life, you can speak death, you can heal, you can kill, you can build, you can destroy. Yan po yung sinasabi sa Proverbs. Ito yung main verse natin. No? Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. So, napakamapangyarihan po ng dila, kaya dapat kinokontrol natin. No? Madalas kasi, hindi makontrol yung dila sa totoo lang. Maraming mga tao, hindi nila makontrol yung mga dila. Baka nga yung mga asawa natin, hindi makontrol yung dila. Yung talagang hindi niya mapigilan yung sarili niya. Talagang may sasabihin at may sasabihin. So, harnessing the power of words. I hope malaki po ang tulong sa inyo nitong tema natin na ito. Now, ito po yung mga nakaraang discussion natin, harnessing the power of words. Ang pananalita po, dapat kontrolado natin. And then, we speak to inspire. We speak with purpose. We speak from a pure heart. We speak the truth in love. We speak with integrity, and today po pag-aaralan natin, speak with kindness. Gusto mo pa bang pakinggan ka ng mga tao sa paligid mo? Huwag masyadong busangot, huwag masyadong maggalitin, huwag kang magsasalita ng lagi na lang galit. Marami sa atin ganun, lagi na lang galit. Nagsasalita lang na pwede naman sabihin sa malumanay na kapamaraanan, pero ginagawa pang pagalit. No? So sabi po dito sa Proverbs chapter 15 verse 1, pakinggan po nating mabuti, no? Lalo na para sa mga taong laging galit. Pakinggan niyo po mabuti ito. A gentle answer turns anger away, but mean words stir up anger. Sa Tagalog po, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. So yung Proverbs po, yan po ay book of wisdom na ibigay sa atin ng Panginoon para maging gabay sa ating buhay. Alam niyo po, kahit itong isang verse lang na ito, may apply natin sa ating mga buhay, may ililigtas natin yung mga relasyon natin. Yung mga alitan, yung mga samaan ng loob, mareresolba ng mas maaga at mas maayos kung i-apply natin itong verse na ito. So, a gentle answer turns anger away, but mean words stir up anger. Now, ito po ang una nating katuruan ngayong umaga. The tongue can start a fire. Yung dila po, kaya niyang magsimula ng apoy. No? Alam niyo po, sa kahit anong away mag-asawa, away magkapatid, away pamilya, away sa mga magkakaibigan, away sa mga magkaka-churchmates, lahat ng yun mareresolba ng maayos na usapan. Wala namang hindi madadaan sa maayos at humble, mapagpakumbabang usapan. Ang problema, pag nagkakaaway-away na yung mga tao, mga magkakapatid, magkakapamilya, mag-asawa, imbis na resolbahin sa maayos na kapamaraanan, dinadaan sa mga sagot na pabalang. Yung mga pabalang na sagot, you're just adding fuel to the fire. Lalo mo lang ginagatungan ng, yung naglalagablab na nga, gagatungan mo pa. Yun ang ginagawa ng isang dila na hindi makontrol. Pero pag kontrolado mo yung dila mo, maayos mo kahit anong problema. So sabi po rito, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Subukan mong mag-sorry sa isang tao, no, na may samaan kayo ng loob, nagpakumbaba ka, napakamalumanay mo sa kanya, yung puot ng tao sa iyo mapapawi. Pero subukan mong, ikaw na nga, usually style to ng mga lalaki, no, pag siya na yung mali, siya pagalit. Style lang yun, no. Minsan kasi nagwo-work. Pero pag hindi na nagwo-work, talagang kailangan mo na magpakumbaba, no. So, the tongue can start a fire. Tingnan niyo po yung isang verse dito sa James chapter 3, verse 5 and 6. Tingnan niyo po kung paano nilarawan yung dila dito sa Biblia. Sabi po sa sulat ni Santiago o ni James, likewise, the tongue is a small part of the body. Yung dila, maliit lang na parte ng katawan. But it makes great boast. Ang lakas itong magyabang, yung dila. Ang liit-liit na parte, pero ang lakas magyabang. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Ano pong sinasabi rito? Consider daw natin yung malawak na kagubatan. Hindi ba't kaya niyang sunugin ng isang palito lang ng pospro?
Just imagine that. Isang palito ng kapirasong kahoy na may nag-i-spark diyan. Konting ganun lang, you can burn the whole forest, a big forest. So sabi dito, consider what a great forest is set on fire by a small spark. Maliit na spark lang. Kaya minsan kadalasan, no? Yung away nagsisimula yan sa isang tono na mataas. Yung nagpapantig yung nagpapantig yung tenga mo kasi tinaasan ka ng boses. Yun yung isang spark, isang apoy na kayang sumunog ng relasyon, kayang sumunog ng kagubatan. Kasi isang spark lang yan, patong-patong na eh. Yung pabalang kasi nasagot, lalo na asawa mo, kaya anak mo, sinagot ka ng mataas yung tono, nagpapantig talaga yung tenga mo. Kaya para mong sinunog yung isang buong araw mo, no? Kung hindi kayo magbabati sa isang buong araw, parang sinayang mo isang buong araw mo. Minsan hindi nagbabati sa loob ng isang linggo, sinayang mo isang linggo mo just because of one, wrong words. So sabi dito, a great forest is set on fire by a small spark. Verse 6, pakinggan po ninyo mabuti. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Antindi po ng description. Pagdating po sa dila na parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. So, teaching number 1, the tongue can start a fire, but at the same time, pakinggan po nating mabuti, the tongue can quench a fire. Yung dila po natin, kayang pukawin, kayang puksain ang isang naglalagablab na apoy. Sa paano pong paraan? Sa pamamagitan ng malumanay, mapagpakumbabang pananalita. Balikan po natin yung verse natin. Sabi dito sa Proverbs chapter 15 verse 1, a gentle answer turns anger away. Nag-aaway ba kayo ng mag-asawa ngayon? Sa magkakapatid, magkakapamilya? May kaaway ka ba ngayon? Boss mo, kaaway mo? A gentle answer turns anger away. But mean words stir up anger. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Kahit gaano pa kagalit sa iyo yung asawa mo, lambingin mo, daanin mo sa malumanay at mapagpakumbabang kaparaanan, lalambot ang puso niyan at, maya-maya lang sweet na ulit kayo. Kasi totoo po yung wisdom na sinasabi ng banal na kasulatan, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Dila lang po ang puhunan, no? Dila lang. And ang maganda rito, free, libre. Gamitin mo na, harness the power of words. Magpakumbaba at ayusin ang mga relasyon, ang mga gusot sa pamamagitan ng malumanay na pakikipag-usap. Again, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakapagpagalit ang pabalang na sagot. Number 3 po, the tongue can heal brokenness. Now, hindi ko alam kung ano po yung mga sitwasyon natin right now, pero kung meron tayong brokenness, no, yung brokenness kasi po, nanggagaling yan madalas sa dila rin eh. So, nasaktan mo yung isang tao. Or ikaw ang nasaktan. No? Nadadaan po yan sa mabuting usapan. The tongue can heal brokenness. Kailangan lang po, number 1, humility. Pag nagpakumbaba ka kasi, or lalo na kung dalawa kayo nagpakumbaba, at nagtagpo kayo, at nag-apologize kayo sa isa't isa. That's the best thing. No? That's the best case scenario. Pero minsan hindi kayo sabay nagpapakumbaba eh. Now, kung ikaw ang Kristiyano, ikaw ang mas malago sa pananampalataya, ikaw na maunang magpakumbaba. Kahit na kasalanan pa ng ibang tao, no? Ikaw na yung maunang makapag-usap at magbaba ng pride. At simulan na yung healing. So kung ikaw yung papakumbaba at sisimulan mong ayusin ang isang gusot sa isang relasyon, makakaya mo yan sa pamamagitan rin ng dila. Because, when you harness the power of words, you will be able to bring healing in whatever relationships we may have. Kung relasyon sa asawa yan o relasyon sa mag-anak o sa magkakapatid, you can bring healing. Gamitin natin ang kapangyarihan ng ating dila. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po mga kapatid, guard your mouth. Ito po ay preventive. Para maiwasan natin yung mga gusot sa relasyon, away sa pamilya, away sa mag-asawa. Guard your mouth. Parang filter natin, no? It's about gatekeeping. Yung may gusto ka nang sabihin, galit na galit ka na, wag mo nang sabihin, no? Kasi magi-start yan ng apoy.
na mahirap pukawin. So guard your mouth and you will save the day. So isipin niyo po yan, no? Pag ginardyahan na natin ang ating mga dila, maisasalba natin yung relasyon natin, maisasalba natin isang buong araw na pwede naman na masaya tayo. Pansinin niyo po, mayroong mga mag-asawang nagde-date, tapos nag-away, sira yung buong araw na nag-date sila. Sira yung buong araw nila hanggang kinabukasan damay. So, we can save the day by guarding our mouths. Yung mga bibig natin, mga dila natin, gwardyahan natin at i-filter natin yung ating mga sinasabi. Preventive po ito, para po ito sa future. Now, sa kasalukuyan, avoid pride. Meron ba tayong gusot sa ating relasyon ngayon? Ang nagpapatagal ng mga away, mga kapatid, ay pride. So when you avoid pride, sabi rito sa puntos natin, no, and you will never go wrong. Because you will never go wrong when you avoid pride. Hindi ka magkakamali sa desisyon na yan. Yan yung isa sa pinakatamang desisyon na pwede mong gawin sa oras na merong kaguluhan, merong gusot, merong pag-aaway-away. Avoid pride. Isuko natin yung pagiging mapagmataas natin. Lalong-lalo na pag tayo ang mali. Pag ikaw ang mali, sa harapan ng Diyos, mali ka talaga. Mali ang mali. Hindi pwedeng maging tama ang mali. So, kailangan nating i-avoid, iwasan yung pride. Ang madalas na maling desisyon, nangyayari po yan dahil ma-pride tayo. Yan yung nagpapatagal sa away. Sabi po sa Biblia, yung away dapat isang buong araw lang. Hindi mo na hayaang lumubog pa ang araw at nag-aaway pa rin kayong mag-asawa. O nag-aaway pa rin kayong mga pare-pareho kayong member ng church. Away-away pa rin kayo. Paglubog ng araw, kasabay na yung pag-aayos. So, ang nagpapatagal lang dyan sa mga away-away yung pride. So, let's avoid pride and you will never go wrong with that decision. Number 3 po, humble your heart and begin healing. Magpakumbaba po tayo at simulan natin yung proseso ng pagpapagaling, healing. Lahat po tayo nagiging broken. No? Pwedeng ikaw nasaktan, pwedeng ikaw nakasakit. No? Lahat tayo dumadanas ng brokenness. Pero ang pinakamainam po para magsimula yung proseso ng brokenness, yung healing, ano po yan nagsisimula talaga yan sa pagpapakumbaba. Bilang Kristiyano, madalas tayo dapat yung maunang magpakumbaba kahit pa minsan kasalanan ng iba. Kung hindi nila ma-realize na kasalanan nila, mauna tayo magpakumbaba at makipag-usap dun sa tao. Kasi pag kinausap natin yung tao na yun, again, walang hindi madadaan sa mabuting usapan kung ang usapan ay malumanay. Gamitin po natin yung wisdom ng Proverbs na ito na sinasabi, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. So kung ikaw ang maunang magpakumbaba, kausapin mo yung tao, mapapawi ang puot ng tao na yun kung gagamitan mo ng pinakamatinding teknik ng Biblia, malumanay na pakikipag-usap. Nakakapawi daw po ito ng puot. Ngunit lalo nakapagpagalit ang pabalang na sagot. So, humble your heart and begin healing. Hindi ko po alam yung mga situation natin ngayon. No? Marahil ngayon yung relationship nyo ng asawa nyo, ng anak nyo, ng kapatid nyo, mga kaibigan nyo, maayos. Pero hindi po laging ganyan. Someday magkakaroon ng gusot, someday magkakaroon ng pag-aaway-away. Pero ang magandang gawin natin ngayon, umpisahan na natin yung pagbabago ng ating pananalita. Wala man tayong kaaway ngayon, wala man tayong brokenness na because of relationship, hindi man natin na-experience ngayon yan, pero pwede na nating i-practice ngayon para ma-avoid natin yung mga future na away na nakaaksaya lang ng panahon at ng buhay. So, humble your heart and begin healing. Now, para po sa ating discussion, I hope meron tayong kadiskusyon, pwedeng asawa natin, pwedeng kaibigan natin, o kung sino man. Ito po yung pag-usapan natin, no? Ang pinaka-generic natin na topic lagi or yung question natin, anong natutunan mo sa devotion na to? That's it. Kung wala kang alam na wala kayong mapag-usapan na tanong, yun. Anong natutunan mo? Anong pangusap sa'yo ni Lord? Or pwede nating idadagdag tong discussion question. How can humility help bring healing to a broken relationship? Paano nga ba yung pagpapakumbaba ay nagdudulot ng kagalingan sa ating mga relasyon? Nasamahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin po natin si Lord right now. Tayo dumulog, magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Lord, thank you for the power of words. I know that my tongue can either start a fire or put it out, heal or harm. Help me to guard my mouth
so my words bring peace and life instead of destruction. Teach me to avoid pride and to humble my heart, for in humility, healing begins. I ask you to guide me to speak with wisdom and love, and to use my words to bring hope and healing to those around me. Lord, let my tongue be a tool for good, and may I always seek to honor you with my speech. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel at salamat po kay Sister Vina. There was a time na kasama ko si Sister Vina. So, salamat sa iyo kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.